So, hi Wow Life, another video, another share guys, another POV. Talaga namang na-hurt ang mga person dahil lang sa nagpaganda si Kulit. wala namang karapatan na magpaganda si Kulit or mag-ayos ng buhok or kung ano man yan. Actually, hindi pa yan yung kagandahan na nakita natin ngayon na yung mga ibang bashers dyan is super nagulantang kayo. Hindi pa yan. Kumbaga wala pa sa 1/4 yan. Lalo na kung talagang lalo na kung tatangkilikin talaga sila ng madlang people, hindi mas lalo silang kaganda. Baka hindi lang yan yung gagawin ni Kulit sa kanyang buhok, di ba? Baka magpaano na rin siya, mga kung anong mga enhancement, gano'n. Nako, hindi talaga makatulog ang mga bashers dito. Anyways, hay nako, umabot na si ate dito sa comment kanya na may bagyo ngayon pero wala man lang maitulong or naitulong si Kulit sa mga nasalanta. Sarap na sarap sa buhay niya. Diyos ko, do something Kulit, aba. Alam mo ate, sa totoo lang, oo, nanalo nga si Kulit. Magkano lang ba yung premium niya? Diba? Na kung tutusin talagang si Kulit ngayon is kailangan pa niyang magsipag, magtrabaho, kung ano mga proyekto na nakalaan para sa kanya, kung meron man is kailangan niya yun kasi talagang kailangan pa niya talagang mag-ipon. At sa panahong ito, hindi porket nanalo siya ng ilan lang ba yung napanalunan niya, na kung tutusin from that day na napanalunan niya yun, kung ginastos niya yun o ginastos ng pamilya niya na yun, baka ngayon unti na lang. Ay nako, hindi pa talaga time na alam mo yun, tumulong si Kulit. Kasi kung tutusin, kailangan pa nga niya ng tulong, no? Kailangan pa rin niya ng tulong para mas maiahon niya yung sarili niya, maiahon niya yung pamilya niya. So sa totoo lang, kapag bashers ka talaga, kung saan-saan lang talaga mapupunta yung thoughts mo, basta may makalang, basta may masabi ka lang sa isang tao pero hindi mo iniisip kung may sense ba yung sinasabi mo or yung iniisip mo. Katulad nito, kisyo pasarap lang sa buhay si Kulit, hindi ito tumutulong. Anong itutulong ni Kulit? Anong itutulong niya? Ay naku, milyonaryo na ba si Kulit? Diba? Hindi ko nga alam kung magkano lang yung pocket money niyan ngayon, kung saan siya nakatuloy ngayon or diba? I mean, hindi ko naman like minamaliit si Kulit, pero talagang wala pa siyang kakayahan na tumulong sa mga nasalanta sa Baguio dahil kung tutusin is siya pa nga yung kailangan pang tulungan pa para maabot niya yung tagumpay na hinahangad niya para sa sarili niya, para sa pag-aaral niya, para sa pamilya niya, para sa mahal niya sa buhay. And andito si ate para sa pagtulong. Ang pagtulong kasi yan hindi yan dapat sinasabi or sinasuggest. Kusang ginagawa yan, diba? Heartily given yan and for sure darating sa punto si Kulit na kung maka-LL naman siya sa buhay ay for sure mamamahagi din yan, pero hindi pa sa ngayon. Mukhang buhok pa yung kaya niyang ipabago sa ngayon, and extension lang to, diba? And yun lang yung kaya niyang, yun lang yung afford niya ngayon, guys. Wag na muna yung tulong-tulong. Alangan naman pupunta si Kulit doon sa Bicol Park, magdala siya ng isang sakong bigas. Ay, lang naman. Nagaganyan lang naman ang buhok si Kulit, pero yung iba sobrang bitter talaga, 'di ba? Kinukumpara niya siya kay Fiangi and Kulit is super close, super mga magkakaibigan yung mga yan, and I'm sure sa ugali ni Fiang is kung anong merong nakita niya sa mga kaibigan niya is sobrang masaya siya. 'Di ba? Siya yung tipong tao na gustong-gusto niya yung maging maganda din yung buhay ng mga kaibigan niya. And for sure, kung ano man ang
mangyayari in the future sa mga susunod na araw, kung ano mga proyekto nila, kung ano mga ah, ilalatag ng ABS-CBN sa kanila. For sure, si Fiang is isa yan sa mga magiging proud para kay Colette. And sa mga bashers dyan, move on din pag may time. Masyado kayong harsh kay Colette. Buhok pa lang yan, ha? Buhok pa lang yan. What if kung magpa-lip filler na tong si Colette, ganun, and nagpa-facial na ba tong si Colette? Wala pa, di ba? What if kung mag-lose siya ng very very light ng konti, and then what if kung maging kasing payat na siya ni Fiang, mas lalo kayong magagalit siguro noon, di ba? Parang yung ibang bashers kasi parang wala kang karapatang maging maganda kasi kukumpara kanila na ay ginagaya mo si ganito, ginagaya mo si ganyan. Ang daming mga taong may mga ganyang buhok, di ba? Hindi lang si Fiang, hindi lang si Colette. And so, hindi man si Fiang ang naunang nagkaroon ng ganyang buhok, so nanggagaya din si Fiang. Di ba? Ano ba yan? Pero si ate, feeling ko ikaw yung medyo masarap-sarap yung pag-upo mo dyan, and medyo nakaluwag-luwag ka din sa buhay. Ikaw na lang yung tumulong sa mga nangangailangan dyan, kung meron ka din dyan. Si Colette, wag mo nang istorbuhin kasi alam naman natin yan na wala pa yung kakayahan, di ba? Kumbaga, ano pa yan ngayon, nagsisimula pa lang, and sana tuloy-tuloy yung mga projects nila, tuloy-tuloy yung yung mga kung anong gagawin pa nilang mga proyekto. Abangan natin yan, di ba? Kasi gustong-gusto ko yung mga nakikita ko sa kanila ngayon na sobrang mahal na mahal sila ng mga fans, and sobrang itong edition na to ng PBB is sobrang mahal ng mga madlang people. Ngayon nga lang medyo harsh lang yung ibang mga fans, lalo na yung mga Jinxie natin dyan, talaga namang ay grabe. Hindi mo ma-feeling yung ugali nila, bitter, na ayaw malamangan, kisyo ganito, ginagaya, mga kung ano-anong mga, okay lang naman yung mga comparison, mga ganito, mga very very light na comparison, pero yung mga below the belt, parang hindi naman karapat dapat. Pero siguro ganyan na talaga ang Sokmed, no? Ganyan talaga. Isa yan sa mga risk kapag ka mag-aartista ka. Kapag nasa Sokmed ka, talagang merong mga bashers, merong mga kukontra sa mga kilos mo dyan, sa mga nakikita nila. May mga nakakagusto, may mga hindi, may mga umaayaw, may mga bitter lang talaga. Yun yung Sokmed. So, for Colette, Fiangi, Kai, and Rin, and the rest of the housemates na talagang parang lahat naman sila binabash, no? May mga kanya-kanya talaga silang bashers, walang ligtas. Stay strong and focus lang sa goal, and ayun, do your best, guys, and eventually yung mga haters na yan, yung mga bashers na yan is magiging fun din yan later on. Ay, ito yung galing sa sa PBB nun, grabe, no? Galing palang umarte. Meron na siyang teleserye ngayon, bida. Diba? Ganun lang yan, ganun lang naman yung ikot ng utak ng mga tao sa Sokmed. Basher now, fun later, 'di ba? Hopefully. So, ayan lang, guys. Okay, ano masasabi nyo?